nirugyan ni dayto eh. Ay na ni Ma'am amon da sir diay gusto nga ang ruray kaniti laganen. Tapno isa minutes lang ngayon. Pero kanon ang kasali ko malipid na ganda ng ability individual kasi ang makikita ko din na nag-ability individual livelihood yan. We present na ma'am. But ongoing pa? Ongoing pa ma'am? So nga tapno nawayway ang tikas ni Ma'am Jackie nga discuss. Misplitang ka. Ada problema sa kayo naman kayo manana. Sige sir, sige sir. Wala. Sige Jackie. Ayun, nakita na tumas na mga issues and concerns actually biruto representative yung tatay yung jay nato. Jay kwanti basic lipat kasi dapat si organization yung adat may isang representative. Tapos lumayo-layo nga yung jay plan, jay plan, kasapulan yung mga gusto di magpaganda sir, kasapulan yung anyan ti daso mga concern nyo para alam din ng barangay at alam din namin. That's right. Jay pagpaganing mga problema iti medical lagi na dumakot handang makapa-renew ti ID kasi yung pagpa-medical na mabaliktad nga may KG office tatlong ikuan nila kayo di financial assistance niya ti kasapunan lang i-jay request ni laboratory at like the medical barangay certificate kan ID kasi lang di ka kasapulan tapos makalito kayo kasi kasapulan ang aming mapanang masapul ada di ID di ba? So once na-establish na medical certificate to kanyami, okay na tayo. So again, gan are the days nga every renewal iti child at the assessment daw we don't need. As long as di nag-renew di 2019 na-establish kanyami, ano yung kailangan nun? That's another. So again, of course, no, at the mental illness natin na-depress tayo after 3 years, kailangan nga makita si renewal kasi baka nag-improve or na-treat niya. So, kasparigan kanya na ang mabalik na after 5 years, kung may kaming mga nakamanunti pang katimata, hindi na may mga medical condition na kailangan nun. At the medical condition, kasi kung naklod kanya yung naging bedridden, no? Eh, mabalin tayo, ipabisita yung di barangay health worker yung nauray yung district health center ka agitid. Kasi bedridden naman, isa nga mobility lang naman yung problema dito eh. Yung problema tayo, pagdating dito eh. Awanti karapatan tayo, kung mga bagay iso na nga dati problema na mental, no awanti assessment iti neurology, psychiatrist, psychologist, di ba? Or pwede doctor. Yun lang ang pa natin. Even nga yung death, antin mo may kaya ang mabaling nga bagating may patayo. Kasi TV daw, mabalik tayong ability certificate of disability kaya kaya nang makikita pilay, bulag, or kwan hindi ko ang idandong mating may kwan kaya dahil ito ay deaf na hindi ka piman nga awan ti pasento nga totally or partial gay kwada. So nga, agyan-yaman tayo starting noong 2019 nakadevelop tayo yung sistema yung opisina. So nag-iit, di ba? Nabiit tayo lang, lumay kayo dyan, 5 years na nga ngayon eh. No, adjapay na ang tikwa tayo, yun ang i-project ninyo. Project natin, puro para yung mga walang ID, pabigyan na ng may ID. Yung mga hindi nakapag-renew, bakit? Para solusyonan natin. Yan. Sana kahit yun lang ang gawin natin, then i-end natin ng isang activity na maganda-ganda. At least makakain natin sila. Yung mga assistive device, nakasakal na kami. Di ba, dahil sa akay ni Sol, party list, marami tayong naibigay na wheelchair, saklay, walker, crutches. Ngayon na wala na, ngayon kayo naman dumarating. Ano naman? By March, darating na naman yung party list na yon, hihingi na naman tayo ng panibagong mga ganon. At binigyan natin ng 45 barangays. Per barangay, ating isa.
Para yung barangay na yan, kapag may nangailangan, bigay ka agad, ibalik din nila. Pero dahan-dahan natin. At responsibility din natin, hanapin natin yung mga tungkod, saklay o wheelchair na hindi na ginagamit. Baka pwede ninyong ipadonate natin din sa mga ibang tao na nangailangan. I-bless lang natin na holy water, okay na. Diba? Parang wag lang din yan. Na ginamit ng mga patay, tininda natin ng 5 pesos, sinunta natin. Parang gano'n lang din ang prinsipyo. Kaysa lang magulo, di ba? Magkaroon ng kalawang, walang nadugtungan na buhay. So, simple lang mga programa natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat tinatanong kayo kanina, nasaan kayo? Sa BPRAT allegation, baka meron yung pinakapobre. Nagkataon na siyang pinakapobre, nagkataon na may kapansanan. Anong gagawin ng barangay para sa kanya? Para hindi siya lublog sa kapobrehan. Diba? Yun yung mga tinatanong natin. At naniwala ako, wala na pong, hindi masyado ng mga tao may kapansanan na pobre. May kakayahan na tayo, di ba? So, kailangan lang natin na isipin ng paraan. Okay, nandito ang ating kasama sa City Social. Kayo, next time, nasaan si Kapitan? At andito si Kagawad pala. Dito yung ating pinakatatay. Yung Committee on Person with Disability para at least na pag-uusapan natin. Para yung ginawa niyo kanina, BPRAT and BCPC, ganun din. Para pag tinanong kayo, nasaan kayo, pag-uusapan natin. Sige, ganun din, tatakas na rin ako para kay Ma'am Jackie. Sir, bago kayo alis, nabanggit niyo na rin yung wheelchair na galing sa Akay ni Sol Party List na nabigay sa mga barangays, may isa sa atin. Andun lang sa taas. Kung sakaling may mga kailangan o ano ang plano natin para doon. Emergency use for the barangay. Kasi laging tumatakbo ang barangay sa Oxwadu or saan? Sa City Mayor or PIAO. Kaya yung binigay natin sa barangay para gagamitin ng barangay para sa mga constituent. Pag nangailangan, nagtapilog ako mamaya, magagamit ko yun. Ha? Sir, kasi yung sa pan po kasi, 5 kami PWD sa bahay. Yung dalawa po ayaw po mga ID pa. Walang pagpapanggap nila kasi Hindi po. baka ma-pressure kayo. Yung isa po, bipolar, alam niyo na kagawin. Bipolar po si Raymond na since 2002. Yung isa is schizophrenia since 2002. Pero kung 2002 siya, kapag ayaw nilang magpa-check up ngayon, Apo. Parang consider doc sa konpo. Sa doktor, parang nauumay na doon sa question. hindi, kung meron na kayo, kuha kayo sa medical records ng BGH, kung BGH man yan. Diba? Doon natin i-establish. Naintindihan naman, di ba? The only thing na ina-update lang natin, kasi naniniwala ang ating opisina na sa lahat ng mga medical condition ay nagagamot. Di ba? May mga medical condition na nawala ng kagamutan at tuloy naging kapansanan. Kagaya ko, di ba? After 4 operations, pang-5 ayaw ko na eh. Kasi ayaw ko na namaan. Pero, permanent na to. So, hindi na natin kailangan every time orthopedic, hindi. Sa ganung aspeto, kinakailangan din natin kasi 2002, almost 12 years. Yung pag sir, yung dalawa, yung since 2002 na ID, kaya lang yung isa, lalong pandemic, ang problema niya, baka daw kasi ma-discriminate siya pag naghanap ng trabaho. Ay, hindi Pakita po. sa record. Ganito yun ha, pagdating sa trabaho at ginamit ang kapansanan na hindi siya kinuha pero qualified siya, yun naman sa pamamagitan ng ating saligang batas, Republic Act 9442, pwede siyang kasuhan natin ng anti-discrimination, di ba? Plus, yung kanya sa disability, pwede siyang makulong at ma-penalty po. Yun yung kwan natin. Kaya ang sinasabi natin, dapat yung siya, kausapin natin na hindi naman magagamit ang kapansanan. Kagaya po, di ba? Kitang-kita yung kapansanan, pero hindi ibig sabihin na hindi ako tatanggapin dahil sa kapansanan ko. Tinanggap ako kasi dumaan ako ng isang proseso at na-qualify tayo. At kung hindi nila ako kinuha, kahit qualified ako, pwede natin kasuhan. Ano yun ha?
Eh, hindi kumukuha ng ID. Sige ko, kunin natin kasi importante proteksyonan sa pamamagitan ng pag-register niyo sa amin, yung sabi ko, automatic tayong nasa PhilHealth cover. Pero kung hindi tayo makakaabin ng mga ganyang pribilehiyo or benepisyo. Yun ay importante yun. Kaya sa iyo bilang presidente ng asosasyon ito, obligasyon mo na proteksyonan ang kapamilya mo na may mga medical condition na ilapit sa atin. Di ba? Ilapit. Kasi sasabihin sa iyo ng mga ibang tao, presidente ka nga, yung pamilya mo, hindi mo maproteksyonan. Paano mo maproteksyonan ang ibang taong may kapansanan sa barangay? O, para hindi ko, di ba? Gawin natin yung lahat ng paraan. Gamitin mo kami. Diba? Pabisita natin, home visit, ang sinasabi namin kanina, baka pwede. Tignan natin ang paraan. Kasi meron kung may ID sila ng 2012, Hindi na po siya, 2012. na-renew na siya. Kailan lang? O, di ba? Ikaw lang talaga hawak, no? O, kaya mo na. Pwede natin mag-home visit dito. Papayat ka ng kaunti. Kasama natin. Bubuhatin ako ng isang sundalo dito. Di ba? So, yun yung mga tipong ganun natin. Lahat ng bagay, napag-uusapan naman. Yung sabi nga ni Sir Aladir, lahat, inaalis natin yung usaping lahat hinihingi natin. Pwede ba tayo magbigay din? Tama. Hindi naman lahat ng yung buhay natin, hindi naman natin hiningi. Binigay. Di ba binigay yung buhay natin sa pamamagitan ng pagmamahal. Whether galing sa nanay at tatay natin, sa pamamagitan ng bigay pa rin yun. Pero hindi natin hiningi. Tama? Sana, hindi lahat ng pagkakataon hinihingi. Kundi dapat din magbigay. Yon, sa pamamagitan ng asosasyon ninyo at ng barangay Luwakan, ito ay yung isang paggunitan ng pagbibigay natin. Kasi kayo ay volunteers. Wala silang bayad. Sabi na, pati nga barangay, pati transportasyon, wala nga kang nakukuha eh. Di ba? O wala, kahit transportation lang sana. Pwede naman din humingi sa barangay, sa mga bagay na ganyan. Mas lalo kapag mag-attend kayo ng mga seminars. Meron naman na tayong barangay service. Walang rason. Sir, another question sana ulit. Regarding sana dun sa SPED program, SPED centers, ng person. Ang SPED, ngayon kasi sa pamamagitan ng batas, Inclusive Education Act, binabago na natin ang SPED Center Baguio. Hindi na siya tapunan ng lahat ng tinatapon. Ibig sabihin, kapag andito, anong school to? Luwakan, elementary or high school, hindi na siya pwedeng, hindi namin alam yan. Kailangan kayo doon sa SPED. Kasi ang SPED, 0 to 15 na lang kinukuha. Lahat ng 16 na above, dapat tanggapin ng bawat school. Kaya nga, yung sinabi kanina is we are very thankful to our Dr. Ellen, the principal, kasi malakas yung kanyang programa dito. Dinala niya doon sa Lukban Elementary. There are 88 identified learners with condition, kasi hindi ko pa naman alam kung talagang leading to disability. Pero 88 sila. So, yun sana din. Kaya kahapon, saan ba kami kahapon? Nasa school din ako kahapon. Saan school? Galing din ako sa isang school kahapon. Kaya dahan-dahan natin, di ba, barangay base, okay na tayo. Kilala na tayo. School naman natin ang pupuntahan natin. Ipakilala ang taong may kapansanan sa pamamagitan ng SNED. Yung tinatawag sa term nila na special, Special Needs Education Program ng bawat public school. Public school. Andun pala ako kahapon sa UC. Half day ako sa UC. Tapos nandun ako sa UC. Sa lahat ng college. Sir, regarding po dun sa, di ba, ipapasok, pwede, kumbaga may kapansanan po yung bata na ipapasok sa school. Even po ba na deaf siya, tapos with autistic features, kailangan po ba siyang tanggapin po dyan? Dapat tanggapin.
sa pamamagitan ng batas. Kasi hindi na natin sasabihin na, sabi nga nila, no one is left behind, hindi dapat pwedeng tanggihan. Kasi dapat sa pamamagitan ng batas na to, kailangan ng school magkaroon ng pamamaraan. Kaya magkakaroon sila ng programa. Mayroon tayong education scholarship sa basic education under DepEd. Iilan lang ang kumukuha. Iba pa yung sa Oxford. Merong Bakalinag scholarship. Hindi kinukuha. Okay, ganun ha. Kaya dito masaya tayo kasi dito sa school na to meron nang nasimulan. Hindi yung pwedeng ayaw yung ni principal. Kasi pwede natin sa pamamagitan ng ating opisina magreklamo kayo, idadaan ko sa kanyang superintendent. O, di ba? Ganun lang ang usapan. Kayo dito, kung sa akin, at ako naman makipag-usap sa pinaka-head. Sayang kasi sa yung gamit nila. Ang ganda pang matamba ang gamit ng pang-snake. So, yun ang panino. Sulatan ninyo sa pamamagitan ng organization, the person with disability or association of Luwakan proper would like to request that the continuity of the SNED program of the elementary Luwakan, o di ba? O paano nyo nasabi na nasasayang? Last year, ano ba yung Kasi kapag ganun yung mangyayari, ipapasok na natin. Kasi meron tayong sa Ligang Batas na pinaghahawakan. Hindi sasabihin ni, ay hindi, programa lang ni Ellen yan eh. Yung pakialam ko, kung naman ang bagong Sir, paano po yung kapag kasi meron po yung times na sabi nila, ituro dyan sa bata, walang may sasayang last switch dito. like last Kasi year, kumbaga yung def po, sign po yung Yes. sa Kaya nga ang ating opisina, kailangan nila mag-request or sila ang magkaroon ng sign language. Di ba? Kaya nga, kailan magsisimula kung walang kakato? Walang pupunta. Sir, actually last year yung ako ko, in-enroll ko dyan. Kasi sabi nga ni Ma'am Repato, pwede mo sa inclusive na. And then in-enroll ko last year, yung ako ko dyan. And then nung tinanggap nila Sir Harris, nag-enroll mo na sabi niya. Tapos nung kasi meron naman dito SPED teacher, sabi niya, si Ma'am Meron Martin. po tayo, meron tayong SPED coordinators ng elementary and high school. Tapos nung sir, nung first day na, hindi niya, ay balik mo lang sa SPED kasi walang ang knowledge ko lang sa language, sabi niya yung Martin, yung nung nag-aaral pa ako, sabi niya, kaya balik mo na lang sa SPED. Kaya binalik ko sa SPED. Ngayon, this year, yun ang problema kasi 15 years old na siya. Sabi ng mga lipat, talagang kailangan ilipat ng school. So, yun, ang problema nga dito, ewan ko kung sa problema nga dito kung Ano kasi gagawin deaf natin? nila eh. Ano gagawin natin? Magsulat kayo ng letter. Kasi kung lang chismis lang sa inyo yan, wala tayong magagawa. Kanino magsusulat? Sa office niyo? Oo. Ating opisina. Kagaya namin, na hindi Ah, na, hindi. diretso na sa atin. Association. Use the association coming. I am a member of the Person with Disability Barangay Luwakan, and then my child, yung ganon, ha? Para meron tayong basihan. Tapos i-validate ko sa opisina ko kung registered person with disability kayo. Kasi kung hindi, wala akong pakialam. Dahil hindi kayo kasama sa aking sasay. Diba? Ganun lang yan. Kasi bakit ko akuin ang isang responsibilidad na hindi ko jurisdiction? Naintindihan na? So ganun ha? Para tingnan natin kung paano natin matulungan yung iba't ibang school. Kasi kung hayaan natin na yan, hindi sila mag-iisip. Okay? Wala lang. Spread. Yung letter akat, request na lang, copy furnish si barangay. Or i-note ninyo kay si Kagawad. Or si Kasi hawak mo ba ang education? Kagawad Julie Education. Kahit na, Education pero under social services. siguro copy furnish na lang si barangay para direct na kayo yung letter kay sir
ma-aware lang si barangay. Copy furnished. No? Kasi gamit natin ang organization galing sa barangay. Naintindihan niyo yan? Mas mabisa kasi barangay based. Kaysa sa individual. Naintindihan niyo yan? Okay, saan na tayo? Uwi na tayo. Tapos na tayo kumain. Saan tapos si Ma'am Jack? Kaya yung sinasabi ko kay Ma'am, kasi siyempre madami kayong katanungan, mag-set tayo ng organization, tayo natin